Magandang araw po. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Marco. Matagal ko nang gustong ibahagi ang kwentong ito, pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Hanggang ngayon, parang bangungot pa rin ang lahat ng nangyari sa amin ng asawa kong si Jane. Isang pangyayaring bumago sa aming mga buhay, magpakailanman. 6 na taon na kaming magkasintahan ni Jane bago kami nagpakasal. Nangako kami sa isa't isa na hindi kami magpapakasal at mag-aanak hanggat wala kaming sariling bahay. Hindi naman sa hindi maganda ang pakikisama ko sa pamilya niya. Pero iba pa rin ang may sarili kang tahanan, di ba? Sa ngayon, nakikitira kami kina Jane kasama ang mga magulang niya. Sa araw-araw sumasama ako sa biyanan kong si Mang Rigor sa trabaho niya bilang caretaker ng isang malaking palaisdaan sa bayan. Mahirap man pero wala akong reklamo. Alam kong para ito sa pangarap namin ni Jane. Nang bigyan kami ng lupa ng mga magulang ko bilang regalo sa aming kasal, lalo kaming na-excite. Kailangan na lang naming ipatayo ang bahay. Pero matagal-tagal pa bago namin maipon ng tamang halaga. Hanggang sa isang araw, nag-alok ng magandang oportunidad ang amo ni Mang Rigor. Meron daw siyang isang bahay sa isang isla na matagal nang walang nakatira. Kailangan niya ng isang mag-asawang magbabantay doon sa loob ng 6 na buwan. Simple lang naman daw ang gagawin namin. Aalagaan ang bahay. Tiyakin na walang magnanakaw o sira at alagaan ng maliit niyang taniman sa paligid. Kapag natapos namin ang 6 na buwang kontrata, babayaran kami ng sapat para maipatayo ang aming bahay. Napakalaking bagay nito para sa amin. Hindi kami nagdalawang isip na tanggapin ang alok. Matapos ipaliwanag ng amo ni Mang Rigor ang trabaho, hindi maiwasang magtanong ng ina ni Jane. Sigurado po ba kayong ligtas ang titirhan nila? Baka naman may dahilan kung bakit walang ibang gustong manirahan doon. Ngumiti lang ang amo at sinabing, walang dapat ikabahala, inay. Tahimik doon, perpekto para sa mag-asawa. At tandaan nyo, malaki ang kabayaran. Nung umalis na ito, saka muling nagsalita ang ina ni Jane. Alam kong malaking pera yan, pero hindi basta-basta ang tumira doon. Baka naman may panganib sa islang yon. Pero matibay ang desisyon namin ni Jane. Kakayanin namin, nay. Sagot ko, para ito sa pangarap namin. Kinagabihan bago matulog, kinausap ko si Jane. Mahal, gusto kong ako na lang ang pumunta sa isla. Dito ko na lang sa bahay. Sige, ikaw ang bahala. Matigas niyang tugon. Kinabukasan habang papunta ako sa bangka, nakita kong tumatakbo si Jane papalapit. Mahal, sasama ako. Ayaw kitang mag-isa doon, sabi niya. At sa huli, magkasama nga kaming umalis patungo sa islang yun. Dinala kami sa isla ni Mang Celso, isa sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Mang Rigor. Habang nasa biyahe sa bangka, tahimik lang kami ni Jane. Pero si Mang Celso ay nagkwento. Nakatira na rin ako dyan dati, sabi niya habang itinuturo ang isla sa malayo. Hindi naman nakakatakot, pero payo ko lang sa inyo, laging maging handa. Napatingin kami ni Jane sa isa't isa. Bakit po, Mang Celso? Tanong ni Jane. Wala naman, sagot niya, nakangiti. Wala lang ibang tao sa isla, kayong dalawa lang talaga. Pagdating namin sa isla, bumungad sa amin ang isang lumang bahay na yari sa kahoy at bato. Napapalibutan ito ng mataas na puno at makapal na damo. Tulog ako rito ngayong gabi, sabi ni Mang Celso. Marami akong ipapaliwanag tungkol sa mga trabaho ninyo bukas, galing na mismo kay boss. Kinagabihan hindi mapakali si Jane. Niyakap ko siya. Kakayanin natin to, mahal. Pero sa loob-loob ko,
may bumabagabag sa akin. Kinabukasan maaga kaming kinising ni Mang Celso. Simula na ng trabaho nyo, anya. Inilibot niya kami sa buong isla. Ipinakita ang mga tanim na dapat naming alagaan, ang bahay na kailangan linisin, at ang balon na magbibigay sa amin ng tubig. Bago umalis si Mang Celso, iniwan niya ang bangka sa dalampasigan. Aalis na ako, sabi niya. Babalik ako matapos ang 3 araw para magdala ng pagkain at iba pang gamit. Kung may emergency, gamitin niyo ang bangka. Nagpasalamat kami sa kanya. Bago siya sumakay sa bangka, sinabihan niya kami, maging alerto kayo. At kung may marinig kayong kakaiba sa gabi, huwag niyo na lang pansinin. Napatingin kami ni Jane sa isa't isa, pero hindi na kami nagtanong pa. Nang tuluyan ng lumayo si Mang Celso, saka namin hinarap ang totoong estado ng bahay. Luma at sira-sira ito. Maraming butas ang bubong, kaya kapag umulan, siguradong may tagas. Maraming bahagi ng kahoy sa dingding ang inaanay. Ang bintana ay may ilang basag sa salamin at ang pintuan ay halos malaglag na sa kalumaan. Habang ako ang nagkukumpuni ng bubong at nag-aayos sa mga sirang pinto at bintana, si Jane naman ay abala sa paglilinis. Tinanggal niya ang mga makapal na alikabok at sapot ng gagamba. Pinunasan niya ang lumang mesa at cabinet at dahan-dahang ibinalik sa ayos sa mga gamit sa bahay. Dahil wala ring maayos na upuan at kama, nagpa siya akong gumawa ng bagong furnitures mula sa mga kahoy na nakita ko sa paligid. Sa gitna ng aming pagod, natatawa na lang kami habang iniisip kung ilang taon na kayang nakatambak ang bahay ni Mang Rigor na itinuring nitong isang bahay bakasyunan. Nang lumalim ang gabi, napansin kong parang balisa si Jane. Mahal, sigurado ka bang ayos ka lang dito? Tanong ko. Ngumiti siya. Kahit halata sa kanyang mata ang pag-aalala. Kakayanin natin to, mahal. Para to sa pangarap natin. Gabi na at mahimbing nang natutulog si Jane. Pero ako nagising dahil sa isang kakaibang tunog. May kung anong gumagasgas sa bubong. Parang matutulis na kuko na kumakalmot sa yero. Agad akong bumangon. Hindi na ginising si Jane. Kinuha ko ang gasera na ginagamit namin sa gabi. Pati na rin ang itak na palagi kong dala bilang proteksyon. Dahan-dahan akong lumabas. Nakikiramdam. Nanginginig ang ilaw ng gasera sa malimig na hangin. Nang itaas ko ang tingin sa bubong, napabuntong hininga ako. Isang tuyong dahon lang pala ang nalipad ng hangin at kumakaluskos sa yero. Ngunit bago ako bumalik sa loob, napatingin ako sa direksyon ng dagat. Ang alon ay mas malakas kaysa kanina at sa malayo, animoy may madidilim na ulap na paparating. Isang masamang pakiramdam ang bumalot sa akin. Pagpasok ko sa bahay, nagising si Jane. Mahal, anong nangyari? Tanong niya habang nagpupunas ng mata. Umupo ako sa tabi niya. Wala naman, may dahon lang sa bubong, sagot ko. Pero hindi ko na itinago ang aking pag-aalala. Pero may paparating na bagyo. Kailangan nating ihanda ang bahay bukas para ligtas tayo. Tumango si Jane, halatang pagod pa rin. Kinabukasan sinalubong kami ng malakas na ulan. Bumangon ako ng maaga. Alam kong hindi ko maaaring ipagpaliban ng pagkukumpuni ng bubong. Sa ganitong lugar, lalo na sa malapit sa dagat, mas matindi ang hampas ng hangin tuwing may bagyo. Kahit basang-basa na ako sa ulan, itinuloy ko ang trabaho. Inayos ko ang mga lumuwag na yero, pinalitan ng mga nabubulok na kahoy at siniguradong matibay ang pundasyon ng bahay. Sa kabutihang palad, ang kalahati ng bahay ay gawa sa bato, kaya hindi ito madaling masira. Makalipas ang ilang oras, pumasok ako sa loob.
pagod at kiniginaw. Nakasalubong ko si Jane sa may pintuan. May dala siyang isang tasa ng mainit na kape. "Mahal, pahinga ka muna," anya habang inaabot sa akin ng tasa. Napangiti ako. Ramdam ang init ng kape sa nanginginig kong kamay. "Salamat," sagot ko bago ako lumagok. "Makakahinga na tayo ng maluwag. Sigurado akong hindi na tayo mapipinsala ng bagyo." Ngumiti si Jane, ngunit sa kanyang mga mata, may bahagyang pag-aalala pa rin. Habang abala si Jane sa paghuhugas ng pinggan, ako naman ay nasa loob ng bahay. Pinatatalas ang itak ko. Kailangan panatilihing matalim ito, hindi lang para sa trabaho, kundi para na rin sa seguridad namin sa isla. Bigla na lang sa kabila ng malakas na buhos ng ulan, narinig namin ang mahinang pagkatok sa pintuan. Sinundan ito ng isang tinig, paos, mahina, ngunit malinaw na mula sa isang matandang babae. "Tao po! Tao po! Maaari po ba kaming makisilong?" Napapitlag si Jane. Hindi namin inaasahan na may ibang tao sa islang ito. Agad siyang lumapit sa akin. Bakas sa mukha ang pagkabahala. "Mahal, may kumakatok," anya, halos pabulong. Agad kong binitawan ng panghasa at muling kinuha ang itak. May kung anong hindi tama sa sitwasyong ito. Malakas ang bagyo. Malayo ang isa sa ibang pulo at wala dapat ibang tao rito kundi kami lang. Lumapit ako sa pinto. Mahigpit ang hawak sa itak. Sa likuran ko, si Jane ay bahagyang sumisilip. Halatang kinakabahan. Pinilit kong gawing matigas ang boses ko. "Sino kayo?" tanong ko. Saglit na katahimikan. Pagkatapos ay muling nagsalita ang matandang babae sa labas. "Nakikisuyo po. Nasira ang bangka namin. Inabutan kami ng bagyo. Nilalamig na kami sa ulan." Napangiti ako kay Jane. Nanginginig ang kamay niya habang mahigpit na nakakapit sa braso ko. "Mahal," mahina niyang bulong. "Bakit sila nandito?" Hindi ko alam ang sagot. Ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi ko basta-basta bubuksan ang pintuan. "Tulungan niyo po kami. Napakalamig sa labas." Muling pakiusap ng matandang babae. Ngayon, may halong pagmamakaawa na ang kanyang tinig. Sa kabila ng kaba ko, hindi ko maiwasang makaramdam ng awa. "Mahal," bulong ni Jane. Mahigpit pa rin ang pagkakahawak sa braso ko. Alam kong takot siya, pero hindi rin niya kayang baliwalain ang mga naghihingalong tinig sa labas. Saglit akong nag-isip. Wala namang ibang lugar na matutuluyan ng mga ito sa isla. Kung totoo ang sinasabi nilang nasira ang kanilang bangka, siguradong hindi nila kakayaning maghintay sa labas sa gitna ng malakas na ulan. Napabuntong hininga ako. Mahigpit kong hinawakan ng itak. Saka dahan-dahang iniabot ang kamay ko sa seradura. "Kung may masama kayong balak," babala ko, "hindi kayo mananalo sa akin." Pagkabukas ko ng pinto, bumungad sa amin ng 3 tao. Isang matandang babae, isang matandang lalaki, at isang dalagang nasa mga 20 taong gulang pa lang. Basa ang kanilang mga damit, nanginginig sa ginaw, halatang pagod at gutom. "Salamat sa inyo," mahinang sabi ng matandang lalaki habang dahan-dahang pumapasok. "Kayo ay tunay na may mabuting puso." Lumapit si Jane sa dalaga at inalalayan ito papasok. "Maupo po muna kayo," anya habang dinadala ang mga basang bisita sa may mesa. Habang iniabot ni Jane ang tuwalya at maiinit na damit, sinubukan kong alamin kung paano sila napadpad sa isla. "Saan po ba kayo nanggaling?" tanong ko. Hindi pa rin binibitawan ng itak ko. "Nangangahoy kami sa kabilang isla," sagot ng matandang lalaki, hinahabol ang hininga. "Pero inabutan kami ng bagyo at malakas ang alon.
Kaya napadpad kami rito at hindi na nakabalik. Napatingin ako sa dalawang matanda. Sa kabila ng kanilang kaawa-awang itsura, may kung anong hindi ko maipaliwanag. Isang pakiramdam na hindi ko gusto. Ngumiti ang matandang babae. Ang parehong tinig na kanina'y nagmamakaawa sa likod ng pinto. Salamat sa inyo ha. Sana'y hindi kayo magsisi sa pagpapatuloy sa amin. Habang nakaupo ang pamilya sa may hapag, nagsalita ang matandang lalaki. Bukas ng umaga, aalis na rin kami. Kapag gumanda na ang panahon, susubukan naming ayusin ang bangka. Tumango ako. Mabuti po kung ganun. Mahirap manatili rito kung hindi sigurado ang panahon. Si Jane naman ay abala sa pagluluto ng hapunan. Habang naghahanda, lumapit sa kanya ang batang babae sa pamilya. Mainin ito at halos hindi nagsasalita. Pero sa pagkakataong ito, bumulong ito kay Jane. Ate, kung may kamote po kayo, yun na lang po ang kakainin namin. Anya, nakayuko. Busog pa po kasi kami. Napakanutnoo si Jane, pero agad ding ngumiti. Sige, magpapalampot ako ng kamote. Nang matapos magluto si Jane, inihain niya ang pagkain. Isang mainit na ulam na may sabaw, kanin at ang pinalambot na kamote para sa mga bisita. Habang kami ni Jane ay kumakain ng kanin at ulam, napansin namin ng pamilya ay kamote lamang ang kinakain. Habang kumakain, nagtanong ang matandang babae, "Kayo lang bang nakatira rito?" Saglit ako natigilan sa tanong. "Opo, kami lang," sagot ko. "Walang ibang tao rito, maliban sa tauhan ng among may-ari ng bahay na bumabalik tuwing ikatlong araw." Nagkatinginan ng dalawang matanda. Mabuti naman. Mahinang tugon ng matandang lalaki. Napansin kong panay ang sulyap ng batang babae kay Jane. Para bang may gusto itong sabihin, pero hindi makahanap ng tamang pagkakataon. Kinabukasan maaga nagpaalam ang pamilya kina Jane. 6:00 pa lang ng umaga, lumabas na sila ng bahay. "Aayusin lang namin ang bangka," sabi ng matandang lalaki. "Babalik kami mamaya." Tahimik lang akong tumango. Pero nang mawala na sila sa paningin namin, agad kong nilapitan si Jane. "Isara mo ang pinto," madiin kong sabi. Nag-aalalang tumingin si Jane sa akin. Mahal, anong iniisip mo?" Huminga ako ng malalim. May itinatago ang pamilyang yon. Hindi ko alam kung ano, pero hindi ko gusto ang pakiramdam ko tungkol sa kanila. Napatingin si Jane sa nakasarang pinto. Ilang sandali siyang nanahimik bago tumango. "Ramdam ko rin yan, mahal. Hindi natin sila dapat papasukin ulit." Kaya't isinara namin ang pinto at inilagay ang kandado. Mas maigi nang mag-ingat. Makalipas ang ilang oras, bumalik ang pamilya. Narinig namin ang mga katok sa pinto. Una, magalang at mahinahon. "Marco, Jane, nandito na kami." Hindi kami sumagot. "Buksan nyo naman, basa kami sa ulan." Nananatili kaming tahimik, nakikiramdam. Ilang saglit pa, naging mas malakas ang katok. Kasabay nito ang pagbabago sa tono ng boses nila. Mula sa pakiusap, unti-unting naging desperado at kalaunan galit. "Alam naming nandyan pa kayo," sigaw ng matandang babae. "Wag naman kayong ganyan. Pinatuloy nyo na kami kagabi. Bakit ngayon hindi na?" Mas malakas na kalabog sa pinto. Umaalingaw-ngaw ito sa buong bahay. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Mas lumakas ang kabog ng dibdib ko. Hawak ko ang itak, handang ipagtanggol ang sarili namin ni Jane. Maya-maya huminto ang ingay. Isang nakakapangilabot na katahimikan ng pumalit. "Tandaan nyo," malamig na sabi ng matandang lalaki sa labas, "hindi kayo mananatili dyan magpakailanman.
lalabas at lalabas din kayo. At sa huling pagkakataon, narinig namin ang isang mahinang halakhak mula sa batang babae. Hihintayin namin kayo. Hindi na kami nag-aksaya ng oras. Kinuha namin ang bawang at asin na dala namin. Isa-isa naming isinabit ang bawang sa bawat bintana at pintuan. Ipinahid namin ang asin sa bawat sulok, sa mga siwang, sa sahig, kahit saan na posibleng pasukin nila. Lumipas ang gabi nang wala kaming narinig. Ang tanging ingay lang ay ang marahang pag-ihip ng hangin mula sa labas. Akala namin ay ligtas na kami. Nang handa na kaming matulog, napansin ni Jane ang isang bagay na nagpahinto sa kanya. "Mahal, may nakalimutan tayo." Mahinang sabi niya, nakatingin sa isang bahagi ng dingding. Sinundan ko ang tingin niya. Isang maliit na bintana sa may gilid ng aming silid. Sa pagmamadali kanina, hindi namin ito nalagyan ng pangontra. Mabilis akong lumapit para isabit ang bawang. Pero bago ko pa man maidikit ang kamay ko sa bintana, nanigas ako sa kinatatayuan ko. May nakapasok na kamay sa maliit na siwang. Mahaba ang kuko, kulubot at maitim ang balat. Hindi ito kamay ng isang ordinaryong tao. Dahan-dahang pumipilipit ang mga daliri nito. Unti-unting binabasag ang luma at mahina ng kahoy ng bintana. "Jane, umatras ka." Mahina akong utos. Wala akong inaksayang sandali. Tinampot ko ang itak sa may tabi ng kama at buong lakas kong pinalaslas ang kamay na pilit pumapasok. Isang malakas at nakakakilabot na hiyaw ang umalingaw sa labas ng bahay. Hindi yun isang ordinaryong sigaw ng sakit. Ito'y isang hiyaw na parang nagmumula sa kung anong nilalang na hindi dapat naririto. Alam kong narinig ko na ang tinig na yon. Makakabawi rin kami. Malamig na boses ng matandang babae, kasabay ng mahinang pagtawa. "Kapag lumabas kayo sa bahay na yan, kami naman ang maniningil." Sa loob ng 2 araw, hindi na namin naramdaman ang presensya ng pamilyang yon. Simula nang ilagay namin ang mga pangontra, wala nang humawak sa bahay. Wala nang nagtangkang pumasok. Pero hindi ibig sabihin ay wala pa sila. Sa tuwing lumulubog ang araw, nakakarinig pa rin kami ng mga tunog mula sa labas. May halakhak na kakaiba, hindi tao, hindi normal. Minsan may malalakas na tunog ng pagaspas ng pakpak na tila mula sa isang dambuhalang ibon. Minsan naman may kaluskos sa paligid. Parang may mga paa na mabilis na tumatakbo sa madilim na bahagi ng isla. Pero kahit anong gawin nila, hindi nila kami matitinag. Hindi kami natatakot. Ang problema lang, wala na kaming makain. 2 araw na kaming walang tubig at pagkain. Hindi nakabalik si Mang Celso sa tamang araw na sinabi niya. Alam naming hindi siya pabaya, kaya siguro masama pa rin ang panahon sa kabilang isla. Pero hindi namin kayang maghintay pa ng matagal. Ang tanging natira lang ay ang nilagang kamote na tinanggihan ng pamilya noong gabing yon. Hindi ko alam kung tama bang kainin pa yon, pero wala na kaming pagpipilian. Ibinigay ko ang natitira kay Jane. "Kainin mo na rin, mahal," mahina niyang sabi. Umiling ako. "Mas kailangan mo, ikaw na lang." Nakita kong nag-aalangan siya, pero alam niyang mas mahina na ang katawan niya kaysa sa akin. Wala siyang nagawa kundi kainin ang huling piraso ng pagkain namin. Nang gabing yon, yakap ko si Jane habang nakahiga kami sa sahig. Pareho kaming mahina, halos wala ng lakas. Kung mamatay man kami rito sa gutom, mas gugustuhin ko na yon kaysa mahulog sa kamay ng mga aswang. Kinabukasan, mas malala na ang pakiramdam ko. Para akong lantang gulay. Hindi na makatayo. Si Jane naman, kahit talatang nangihina rin, pilit pa ring lumalaban.
Hinawakan niya ako, mahigpit. Hindi kita hahayaan, mahal. Bulong niya. Hahanap ako ng paraan. Hindi kita hahayaang mamatay. Alam mo ba yung pakiramdam na gusto mong kumilos pero hindi mo magawa? Yung katawan mong pagod na pagod at hindi mo na maigalaw. Pero ang isip mo gising na gising sa takot at pangamba. Ganon ang nararamdaman ko noong umalis si Jane. Mahina na ako noon. Halos hindi na makatayo. Pero kita ko sa mga mata niya ang determinasyon. Alam kong mahina na rin siya, pero hindi niya hinayaang manaig ang takot. Tumayo siya. Kinuha ang bawang at isinabit sa kanyang leeg, mga kamay at bukong-bukong. Inilagay niya rin ito sa bulsa ng damit niya. Pagkatapos binudburan niya ng asin ang kanyang buhok at katawan para raw hindi siya malapitan. Kinuha niya ang itak ko at saka ako tiningnan. Babalik ako, mahal. Hintayin mo ko. Wala akong nagawa kundi panoorin siyang dahan-dahang binuksan ng pinto. Tahimik ang paligid. Wala ni isang tunog. Pero alam naming hindi ibig sabihin noon na ligtas siya. Lumabas siya. Maingat na sinisilip ang bawat sulok bago tuluyan tumakbo papunta sa dalampasigan. Alam kong nangihina na siya, pero pinipilit niyang bilisan ang kilos niya. Hanggang sa may narinig akong kakaibang tunog mula sa labas. Pagaspas ng malaking pakpak. Sinilip ko mula sa maliit na siwang ng bintana at doon ko nakita 3 nilalang ang bumaba mula sa ulap. Sila ang pamilyang kumatok sa pintuan namin noong isang gabi. Pero hindi na sila mukhang tao. Ang kanilang balat ay kulubot at maitim. Ang kanilang mga kuko ay mahahaba at matatalas. Ang kanilang bibig ay punong-puno ng matutulis na ngipin. Pinanood ko siyang patuloy na tumatakbo hanggang sa marating niya ang bangka. Mabilis niya itong itinulak sa tubig at sumakay. Sinimulan niyang sagwanin palayo ang bangka. Ngunit papalapit na sa kanya ang mga aswang. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tumakbo papunta sa kanya. Pero wala akong magawa. Nakita kong itinaas ni Jane ang itak. Handang lumaban. Ngunit nang marating niya ang gitna ng dagat, napansin kong biglang tumigil ang 3 aswang. Parang may pumipigil sa kanila. Parang hindi sila makalapit kay Jane. At doon ko naisip, hindi sila makatawid sa dagat. Napangiti ako ng bahagya. May pag-asa. Pero ilang saglit lang, nakita akong bumagal ang pagsagwa ni Jane. Alam kong pagod na siya. Ilang saglit pa, bumagsak ang katawan niya sa loob ng bangka. Nawalan siya ng malay. At doon ako tuluyang pinanghinaan ng loob. Akala ko katapusan na namin. Pero pagmulat ko ng mata kinabukasan, may narinig akong malalakas na tunog ng makina. May mga boses na bumabanggit ng pangalan ko. At nang mapatingin ako sa may pintuan, nakita ko si Jane. Nakaupo sa isang motorboat kasama si Mang Celso at ang 7 pa niyang kasamahan. Dumating ang tulong. Kung may isang bagay akong natutunan sa lahat ng nangyari, ito yon. Hindi mo kailangang maging pinakamalakas para mabuhay. Minsan sapat na ang hindi sumuko. Na makuha kami ni Mang Celso, agad nilang inasikaso si Jane at dinala kami sa bayan. Ilang araw kaming nagpagaling. Pero kahit kailan, hindi na namin binalikan ang islang yon. Hindi na rin namin nalaman kung ano ang nangyari sa pamilyang yon. Pero isang bagay ang sigurado, hindi na nila kami muling mahahanap. Sa huli, natanggap namin ang perang ipinangako sa amin. Naitayo namin ang pangarap naming bahay. At ngayon, may 3 na kaming anak ni Jane. Mga bunga ng pangalawang pagkakataong ibinigay sa amin ng buhay. Sa tuwing naaalala ko ang nangyari sa amin sa isla, alam kong pwede kaming mawala roon.
Pero siguro may dahilan kung bakit kami nakaligtas. At ang dahilan na yon ay para mabuhay at magmahal ng walang takot.